Buong mundo, mga sangkay nagulat sa ginawa ng presidente ng Pilipinas na si Bongbong Marcos. Ano ba ito? Yan po ang ating aalamin at pag-uusapan ngayon. Hello, magandang oras po sa lahat ng mga solid sangkay, sa lahat po ng ating mga kababayan na lagi pong andito, nag-aantabay po, sumusuporta sa bawat ginagawa nating vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula, mga sangkay, paki-subscribe po muna yung ating channel. So sa baba po ng video na to, may makikita po kayong subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, mga sangkay, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell, and click all. At syempre kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag niyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So ito guys, pag-usapan po natin itong patungkol po sa ginawa ng presidente ng Pilipinas, si Bongbong Marcos, na gumulat sa buong mundo. Lalong-lalo na po sa China. Ito mga sangkay. Ano nga ba ito? Ito po. Utos ni PBBM laban sa China o sa ginawa ng China na floating barrier. May implikasyon aksyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Hindi inaasahan. Ako mga sangkay, ito na nga po ang sinasabi ko sa inyo na marami nga po ay hindi talaga inasahan ang ginawa ni Bongbong Marcos, ng presidente natin, na pagpalag sa China. Matindi po yun, mga sangkay. Hindi po, alam po natin, China, malakas na bansa. China, mayaman na bansa. Kumbaga, nasa kanila po ang lahat ngayon. Pero hindi po nila in-expect na gagawin ito ng Pilipinas. Napapalagan po sila. Diba? So ito, panoorin po natin ang balitang ito. Ipinaliwanag ni Professor Renato de Castro, isang political analyst at isang international studies expert, Uy, malupit to, malupit. ang mga implikasyon ng ginawang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang ipaputol ang angkla ng harang na inilagay ng Chinese Coast Guard. Ito na ang napag-usapan natin. Nakaraan mga sangkay na kagaya rin po nito, may matindi din po itong mensahe laban po sa China. So tingnan po natin kung ano po ang kanilang nakita dito, mga sangkay. Sa Bajo de Masinloc, Scarborough Shoal, upang pigilan ang mga Pilipinong mangingisda na pumasok sa loob ng bahura. No, unang-una ho, pinapakita ho dito yung decisiveness ng ating presidente, no? In a matter of few hours, he made a decision, despite of course the possibility that he would have a adverse reaction from the Chinese Coast Guard. Diba? Yan nga ang sinasabi ko, mga sangkay. Malaking message po talaga yon sa China. At maging sa buong mundo na ang Pilipinas ay hindi po pwedeng basta-bastahin ng China. Pero syempre, maging handa lang din po tayo sa anumang posibilidad. Though sinasabi po kasi natin, mga sangkay, na ang China ay hindi naman makikipaggera. Well, that's my opinion, but we just have to be ready. Okay? We have to be ready kasi hindi po natin alam, mga sangkay. Malay natin, bigla po tayong pasabugan ng isang nuclear. Huwag naman po sana, God forbid, no? But, ito ay may magandang naidulot sa Pilipinas dahil nga po, ang China, mga sangkay, nagkaroon po ngayon ng error. Napahiya po sila eh. Diba? Kumbaga, nakita po nila na, hindi na pala basta-basta gaganunin na lang ang Pilipinas ngayon. Pinapakita rin daw ng pamahalaan ang pagpapahalaga sa food security ng bansa. Lalo na't maraming mga mangingisda sa Zambales ang nawawala ng hanap buhay dahil sa ginagawang panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Ayun na nga. Nagpapakita rin ito ng tunay na kahulugan ng independent foreign policy, Ayun. kung saan hindi sumangguni ang Pangulo sa mga bansang kaalyado ng Pilipinas sa ginawang hakbang. Oo nga, no? Oh, good point, mga sangkay. Good point, no? Yung presidente natin, nung ipinag-utos, kasi ura-urada po kaagad, mga sangkay, may inutos kaagad si BBM, natanggalin po yung mga ginawang harang ng China. Pero ang napansin dito nitong mga analyst, hindi po humingi ng tulong si BBM
sa Amerika, Australia at kung ano pa mga bansa. Tanging Philippine Coast Guard ang nagtanggal sa ginawang kalokohan ng China na panghaharang. Very good. Good job doon, ha? Gaya ng Amerika, Japan at Australia. Ipinapakita rin daw nito kung paano tayo nakikitungo ngayon sa China na pumapalag na sa kanilang panggigipit. Pumapalag. Ang tingin palagi ho ng China sa kilos ho natin, nasa likod natin ng Amerika. Nag-decide ho si Presidente na i-cut yun without consulting the Americans para ipamukha ho sa mga Chino, desisyon namin to. Ano? Ang ganda ng punto, mga sangkay. Yung ginawa ng presidente natin na pagpatanggal doon sa barrier, yung ginawang harang ng China sa mga Pilipinong mangingisda dyan po sa Scarborough Shoal, pinakita po ng Pilipinas ang pagiging ano natin. Kumbaga solo, hindi namin kailangan yung angkla, ano ba tawag doon, yung tulong ng iba. Sa pagkakataong ito, kami ang kikilos, tatanggalin namin yan dahil hindi maganda ang ginawa ng China. Ngayon, no? Hindi humingi ng tulong sa Amerika, hindi rin humingi ng tulong sa Japan, sa Korea, sa Australia, tanging Pilipinas lang. Diba? Malaking message yun. Kumbaga kasi, lagi kasing iniisip ng China na pag sinabing Pilipinas, nasa likod ang Amerika, nasa likod ang yung mga kakampi nating bansa. But no, guys, this time, tanging Pilipinas lang. Kasi ang nakasalalay dito ay of course ang interest natin, food security, and of course, this is a clear exercise ng independent foreign policy. Oh, maganda, no? Independent foreign policy ni PBBM. No, dito po nakita na hindi po nila kailangan ang Amerika para kumilos ng ura-urada kung kinakailangan. Talagang ginawa na po ng pamahalaan natin kaagad ang karampatang dapat gawin. Kasi kung hindi tatanggalin yun, guys, pagtatawanan po tayo ng China. At bukod doon, ang magiging message doon na sobrang weak ng Pilipinas dahil hindi nila matanggal-tanggal yung kanilang ginawang harang. Pero, doon sila nagkamali. Hindi rin inaasahan ng China ang ginawang pagpalag ng Pilipinas sa kanila. Unang-una, nagulat sila na talagang pumalag na tayo. Diba? Napag-usapan naman natin yung nakaraan, diba? Same kami ng mga tatara, no? Pambira. Medyo parehas po tayo mag-isip dito sa part na to, sa pag-a-analyze kung ano nga ba itong yung naging hakbang ng Pilipinas sa tanggalin yung barrier. After 6 years, na ewan ko, natatandaan niyo pa, iniimbita pa ni President Duterte na mag-operate dito yung Chinese Coast Guard and Chinese Navy, even Chinese fisher folks. No, siguro na nasanay din sila na hindi pa mapalag tong Pilipino. Pero of course ngayon na medyo natauhan sila. Isa pang maaaring isinasaalang-alang ng China ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. Para kay Professor De Castro, epektibo ang ginagawang hakbang ngayon ng pamahalaan at Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, lalo na't bumabalik na ang mga Pilipinong mangingisda doon. Good job. Eto, saludo ako sa PCG. Siyempre sa mga namumuno. Guys, pansinin nyo naman mga sangkay, wala akong pakialam sa mga nangyayari sa politika ngayon. I think nagkakagulo po yung unity, mga sangkay. Bahala na po sila doon. Ang concern ko dito kasi, since hindi naman na ako political vlogger, so sila na po bahala doon, no? Ang concern ko kasi dito, yung West Philippine Sea. Kung mapapansin natin ngayon, yung mga mangingisdang Pilipino, nakakapaglayag na po. Dahil po sa ginagawa ng Philippine Coast Guard ngayon na pagmamatapang na. Kasi, I know naman, hindi tanga po ang China sa kanilang ginagawa. Kumbaga, pinipersa nila ang Pilipinas, baka sakali, baka sakali matakot tayo at umalis na lamang dyan. Pero, hindi po. Ngayon, pumapalag na po ang Pilipinas. Natatandaan nyo, noong panahon ni President Rodrigo Duterte, kinukumpiska ho nila yung best catch. No? Kinukumpiska. Tapos ina-announce nila ho sa kanilang media, kita nyo, atin to, kinukumpiska namin yung best catch ng mga mangingisda.
Nagulat daw ang China sa naging hakbang ng bansa kaya't natataranta sila sa kanilang mga sagot. Di ba? Mga sangkayan nga po yung pinag-uusapan natin nakaraan na ang China ngayon ay natataranta na dahil nga po sa nangyari. Ikaw ba naman? Kayo naglagay po ng barrier doon at akala nila hindi papalag yung Pilipinas. Bigla po mga sangkay, mabilis po ang aksyon. Tanggalin! Oh, ano nangyari? Ang China, nataranta po sa mga sagot kasi napahiya po sila sa buong mundo. Medyo nagulat rin ho yung mga Chino. Nagulat. Paano sila magre-react ngayon? Kasi meron na talagang act of defiance, open defiance. Exactly. So iba ho yung statement ng foreign minister nila, medyo minamalit, which is directed primarily to their audience. Pero kapag nakarecover na ang mga ito, isa sa aabangan ang maaaring susunod na hakbang ng China. Nakakatulong din daw ang mga combined maritime operations sa ibang kaalyadong bansa ng Pilipinas. Una, nagpapakita ito na di tayo nag-iisa. Pangalawa, ang mga natututunan ng ating mga sundalo sa ganitong uri ng training. Ryan Lacan. Okay. So yun mga sanggay, nagulat ng China. Ngayon, nasa ano pa rin tayo. Kumbaga, yung foreign policy ng pamahalaan natin ay kaibigan po lahat. Pero hindi po ibig sabihin, no, nakakalimutan na po natin ang teritoryo natin. When it comes to our territory, we have to do our duty, especially sila po na mga naglilingkod para sa mga Pilipino, to protect our country. Territory, mga sangkay. So ngayon, let's ang China. Ano po ang inyong komento tungkol po dito? Just comment down below. And now guys, I invite you to please subscribe my YouTube channel. Sanggay Revelation, hanapin nyo lamang po ito sa YouTube at kapag nakita nyo na, subscribe kaagad. Tapos i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone. Bye-bye.